Kakauwi niya lang. Let's go. Hindi na po, magiging po tayo. Naway gagawin ng po ang tawag sa pag-uwi ko. But alam namin na naroon ng tao mga pag-uwi nakinig sa mga na-insight. Pero naway ako aral natin ay tumatag sa itutak lakawin sa So yung verse ko na binigay sa akin ni Pastor ay may title na gaano kahalaga ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon Kristo. Yung unang verse ko is Kawikaan chapter 14 verse 27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at maglalayo sa iyo sa kamatayan. Yung verse ko na aalay po siya sa bukal ng buhay natin na kapag ang isang tao ay may takot sa Diyos, umiiwas siya sa mga masamang bisyo, sa masamang desisyon sa buhay or mga maling desisyon sa buhay. At ang mga panganib na dulot ng kasalanan dahil dito nagiging mas maayos at mayabang ang kanyang pamumuhay na naglalayo sa kanya sa pigat ng kamatayan. Based po sa message ng verse, it is living with respect for God laws. Naturally, na nag-lead po sa atin sa better life decisions by avoiding the destructive behaviors or yung mga kasalanan po natin. Kasunod po neto is yung righteousness natin as a person na yun, naglalayo po sa atin sa snares ng death or mas nagiging mahabang buhay po natin dito. Since alam naman po natin na buhay natin ay hiram lamang natin sa Panginoon. Kahit galing po tayo sa tao, kailangan po natin i-consider na merong mas powerful pa po doon, which is si Lord na nagbibigay sa atin ng buhay po. Yung pagiging may pananampalataya tayo sa Diyos, hindi lang dapat siya spiritually or sinasarili lang natin, dapat ipakita natin na meron tayong Diyos, na naniniwala tayo sa Diyos. Katulad ng lesson kanina ni Pastor na ang pagiging Christian life is a challenge life. Kasi dapat hindi lang natin yung sinasarili or na hindi natin tinetend na atin lang to, hindi na kinakahiya natin yung religion natin or yung paniniwala natin. Yung pangalawang verse naman po is Lucas chapter 1 verse 15. Kinaawaan niya ang mga tao may takot sa kanya at sa bawat henerasyon. Pinapakita rito na ang awa ng Diyos ay hindi nauubos at ito ay para sa lahat ng henerasyon. Ang taong may takot sa kanya ay marunong magpakumbaba sa sandaling aminin natin na kailangan natin ang Diyos. Doon dumadaloy ang kanyang walang hanggang habag at pagkalinga sa atin at sa ating pamilya. At ito naman po, nag-highlight naman po ito na si Lord, hindi po siya kumakampi or hindi po siya nagtatampo, kumbaga. Parang God is consistent. His mercy isn't one-time event. Life ongoing po siya. Even if sinasabi po nilang kabilang buhay, which is kapag kasama na natin si Lord. Hindi natatapos at to fear Him is to acknowledge that we need His grace, and in return, He meets that humility with compassion. Meaning po nun is, hindi naman po natin, kailangan lang natin i-acknowledge na meron siya at na nag-i-exist siya, hindi man natin siya nakikita, but spiritually, na dapat ipinapakita natin sa mga tao.
Yung third naman po is chapter 103 verse 17. Nag-title po ako dito ng Everlasting Love. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa mga may takot sa Kanya. Nako-connect po siya actually sa kinakatakutan natin. Tayo po, na marami po tayong kinakatakutan, katulad po ng death, katulad po ng paggawa ng mga kasalanan na immoral po. With the love po, it shows that having a reverent heart opens to the door to experience God's infinite faithfulness. Just like us po, if gusto po natin ipakita kay Lord na meron tayong walang hanggang pananampalataya sa Kanya, ganun din po ang Panginoon sa atin. Kahit po nagkakasala po tayo, kahit po nakakagawa tayo ng mga kasamaan, hindi po sumusuka ang Panginoon sa atin. Yun nga lang po, tayo as sa tao, dapat mas lamang yun compared kay Lord. Since tayo naman po mostly ang nangangailangan kay Lord. Andyan po si Lord to guide us. But not always dapat siya lang. Hindi palagi na siya lang yung nagbibigay sa atin ng faithfulness. Dapat mas lamang po tayo. Yung last naman po is Psalm chapter 111 verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ang pinagmulan ng karunungan. Ito naman po ay hindi sapat ang talino kung walang karunungan mula sa langit. Ang tunay na wisdom ay nagsisimula sa pagkilala kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kapag inuna natin ang paggalang sa Kanya, nagiging malinaw ang ating pag-iisip at nagagawa natin piliin ang tama sa gitna na magulong mundo. Yung word po na wisdom, marami po kasi nag-aakala na kapag wisdom is yung deeper meaning lang ng pinaniniwalaan mo. Which is para po sa ating mga Christian, hindi po siya ganun lang as basta-basta. Para siyang binibigyan po natin siya ng biblical meaning, which is doon talaga yung totoong wisdom natin as a Christian. Nagsa-start po tayo ma-realize na hindi tayo yung center ng universe or ng mundong ito, which is ang center lang po talaga natin is si God. God is when we acknowledge His power and truth, we begin to see the world clearly and make decisions based on eternal truths rather than temporary feelings. Yung eternal truths po, it means po na hindi lang yung pinaniniwalaan natin yung sarili natin or ano yung nakikita natin sa paligid natin. We also believe kung ano what is written on the Bible po. Very important po yun since may pinaniniwalaan tayo at siya lang ang pinaniniwalaan natin. Kaysa sa kung ano yung nararamdaman natin ngayon, halimbawa kung malungkot tayo, hindi naman nagkakahulugan na habang buhay malungkot tayo, di ba? Nagiging temporary feelings lang natin yan. Pero yung faith natin kay Lord, it should be temporary, which is yung naging strong tayo sa paniniwala natin, hindi tayo bumibitaw. Kahit po sobrang daming challenges, pagsubok, like financially, physically, sa health po natin, very important po na yung feelings natin kay Lord or yung faithfulness natin kay Lord is going to be temporary na hindi natin siya sisisihin sa mga nangyayari sa atin sa lahat po. Good, ha? Next, yan naman, January. Ito. Kaya mo to? Ha? Ito. Kaya mo? Ay, bagus yan. Ha? Kaya mo? Sunod ulit, January. Ha? Sunod, si Sai.